Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Counter-Strike. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa 5 elite special force na sina Guerrero, Combo, Tenko, Toro at Polo. Habang sila ay nasa biyahe, pinag-uusapan nila ang kanilang naging tanghalian. Ngunit sa isang idlap ay bigla silang sinalpok ng isang sasakyan at pagkatapos ay pinaulanan sila ng bala. Bumalik ang eksena sa 3 araw bago ang pananambang. Sa isang maliit na cafe, pinagmamasdan ni Guerrero at ang kanyang kaibigang si Tucho ang isang grupo ng mga gangster na hayagang gumagawa ng krimen sa harap mismo ng istasyon ng pulisya. Malalaman natin na napakalakas ng impluwensya ng mga kriminal na ito dahil malakas ang loob nila na gumawa ng kasamaan kahit may mga pulis sa paligid. Sa mga sandaling iyon, tinangkang dukutin ng mga gangster ang isang dalagang nagngangalang Carla na nagtungo sa istasyon para magsumbong sa kanila. Pilit naman siyang ipinagtatanggol ng kanyang inang si Lucia, ngunit sila ay walang laban sa malulupit na kriminal. Samantala, hindi naman matiis ni Guerrero ang kanyang mga nakikita, kaya't bilang alagad ng batas, hinarap niya ang mga gangster at nagkaroon sila ng matinding labanan. Sa huli ay nagawa niyang masukol ang leader nilang si Roman. Hindi nagtagal ay lumabas ang mga pulis mula sa stasyon, ngunit sa halip na tumulong ay itinutok nila ang kanilang baril kay Guerrero. Upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon, ipinakita ni Guerrero ang kanyang badge bilang kapitan ng Elite Forces ng Mexico. Nang makilala siya ng mga pulis, agad na inutusan ng isa sa mga opisyal ang kanyang mga tauhan na arestuhin ng mga gangster. Habang naghahanda na para umalis si Guerrero, lumapit sina Lucia at Carla sa kanya. Isinumbong nila ang natuklasang mass grave o libingang puno ng bangkay malapit sa lugar. Dahil sa bigat ng kaso, agad na nagpadala ang militar ng Special Forces at forensic experts upang maimbestigahan ang lugar. Dahil hindi na mapagkakatiwalaan ng mga lokal na pulisya, kaya't ang militar na mismo ang kumilos. Pagdating sa lugar, nadiskubre ng mga investigador ang maraming bangkay ng sundalo na tila minadaling ibaon. Hindi pa alam kung sino ang may kagagawan ng massacre. Bilang paggalang sa mga nasawi, nagdaos ang militar ng formal na seremonya upang bigyang pugay ang mga bayani at hayaang makapagpaalam ang kanilang mga pamilya. Samantala, nagulat ang buong bansa dahil sa balita. Lahat ng malalaking istasyon sa Mexico ay inireport ang tungkol sa natuklasang libingan. Lumalabas sa investigasyon na ang mga sundalo'y tinorture at pinatay habang sinusubukang hulihin ang isang kilalang drug lord na si Joseph Urias. Sa kabilang banda, si Joseph ay nasa gitna ng isang lihim na pagpupulong. Alam niyang may paparating na panganib, kaya't binalaan niya ang kanyang mga tauhan tungkol kay Guerrero, isang elite na sundalo na hindi dapat maliitin. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dukutin si Lucia at Carla. Sa kampo ng militar, tinipon ni Guerrero ang kanyang grupo upang planuhin ang susunod na hakbang sa pagdakip kay Joseph. Ang mga pinagkakatiwalaan niyang mga kasamahan na sina Combo, Tenko, Toro at Polo ay kasama niya sa misyong ito na handang sumabak anumang oras. Ayon sa impormasyong nakuha nila, ang pangunahing sospek sa pagpatay sa mga sundalo ay si Lo, isa sa mga tauhan ni Joseph. Binuo nila ang plano na huliin muna si Lo at gamitin ito bilang paim upang lumabas ang kanilang pangunahing target. Kinabukasan, isinakatuparan nila ang plano. Hindi nagtagal, nahuli nila si Lo habang kumakain ito sa isang restaurant. Subalit sa kabilang banda, nakikipag-meeting naman si Joseph sa Ministry of Defense ng Mexico. Dito malalaman na tumatanggap ng suhol ang opisyal mula kay Joseph kapalit ng pangakong hindi gagalawin ng militar ang kanyang grupo. Sa mga oras na yun, ibinunyag ng ministro na natap nila ang telepono ni Guerrero at alam na nila na nahuli na si Lo. Dahil naaresto na ang sospek na isinasangkot sa massacre, bilang gantimpala sa pagkakahuli kay Lo, binigyan ng 3 araw na bakasyon si Guerrero at ang kanyang grupo. Sinamantala naman nila ang pagkakataong ito upang makauwi at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Bago sila maghiwa-hiwalay, nagpa-picture muna sila bilang alaala ng kanilang pagsasamahan. Subalit biglang naputol ang kanilang maikling pahinga
nang muling lumitaw ang eksena sa pananambak sa simula ng eksena. Dito natin malalaman na ang mga tauhan ni Joseph ang nasa likod ng pag-atake na ang layunin ay patayin si Guerrero. Ngunit bilang mga elite na army, madali nilang napabagsak ang mga kalaban. Subalit hindi pa pala tapos ang bakbakan. Bigla namang dumating si Romano kasama ang dagdag na puwersa upang ipagpatuloy ang pagpatay sa kanila. Gayunpaman, nanaig pa rin ang kahusayan sa labanan ni Guerrero at ng kanyang grupo dahil nagawa nilang mapabagsak ang puwersa ni Romano. Malubhamang sugatan si Romano, nagbabala pa rin siya kay Guerrero na hindi sila makakaligtas dahil walang makakapigil kay Joseph sa pagtugis sa kanila. Pagkatapos mapatay si Romano, agad na umalis si Guerrero bago pa dumating ang grupo ni Joseph. Habang naglalakbay, kinontak ni Guerrero ang punong himpilan ng militar upang humingi ng dagdag na puwersa at ipinaalam na sila ay nahabol ng grupo ni Joseph. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating si Joseph at ang kanyang mga tauhan sa lugar at natagpuan ang bangkay ni Romano. Galit na galit ito at nagdadalamhati. Ipinangako ni Joseph ang kanyang paghihiganti. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Guerrero. Ngunit sa mga oras na yon ay alam na rin nila kung nasaan ang kinaroroonan nito dahil ito sa pagtataksil ng Ministry of Defense sa pamamagitan ng pagtap sa kanyang telepono. Samantala, dumaan sa masukal na gubat si Guerrero at ang kanyang grupo patungo sa isang security outpost. Sa kasamaang palad, natagpuan na sila ng mga kalaban at nauwi ito sa matinding bakbakan. Bagamat natalo nila ang mga kalaban, malubha namang nasugatan sina Polo at Tenko. Si Polo ay tinamaan sa kaliwang balikat, habang si Tenko ay nasugatan sa tenga at binti. Agad namang nagbigay ng paunang lunas si Combo. Samantala, isa sa mga tauhan ni Joseph ang nakaligtas at nagulat ito sa kanilang pinuno. Matapos marinig ang mga nangyari sa kanyang mga tauhan, ay tiwala pa rin si Joseph na kahit anong pagtatago at pagtakas ni Guerrero ay hindi pa rin siya makakaligtas dahil kahit saan siya magtago ay alam pa rin nito ang kanyang kinaroroonan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad silang tumungo sa lokasyon kung saan itinuturo ng GPS ang kanilang kinaroroonan. Subalit sa kanilang pagdating, wala doon si Guerrero. Sa halip, natagpuan nila ang mga cellphone na nakapatong sa bangkay ng 5 tauhan ni Joseph. Napagtanto niya na napaglaruan sila, kaya't galit na galit ito. Nakalalayo na ang grupo ni Guerrero, subalit kailangan nilang magpahinga dahil lumalala ang mga sugat ng kanyang mga kasamahan. Sinuri ni Combo ang mga sugat ng mga ito habang si Guerrero naman ay nadiskubre ang isang video sa cellphone ni Romano na nagpapatunay na ang Ministry of Defense ay kasabwat ni Joseph. Alam nilang delikado na ang kanilang sitwasyon kaya't nagmadali silang tumuloy sa security outpost upang humingi ng tulong. Sa kanilang paglalakad, nakarating sila sa isang bahay na tila pugad ng mga kriminal. Iminungkahi ni Combo na lusubin ito upang doon magpahinga at gamutin ang sugat ng kanilang mga kasama. Agad nilang sinalakay ang lugar at napasuko ang mga kriminal. Ngunit laking gulat nila nang matagpuan nila ang 2 bihag. Walang iba kundi sina Lucia at Carla, ang mag-ina na dinukot ng mga tauhan ni Joseph. Nang makita nila ang kalagayan ng mag-ina, agad silang pinakalma ni Guerrero at nangakong ligtas na sila ngayon. Bukod doon, natuklasan din nila ang maraming armas, bala at pangpasabog sa loob ng bahay. Ngayon, na may responsibilidad na silang protektahan ang 2 sibilyan, nagpasya sila na mag-ingat sa bawat kilos. Kahit gaano kabigat ang kanilang pinagdaraanan, hindi sumuko ang grupo. Bilang sundalo, handa silang ipaglaban ang kanilang misyon. Kinagabihan, kinausap ni Guerrero sina Lucia at Carla. Ipinaliwanag ang kanilang kalagayan. Sila ay nahabol ng grupo ni Joseph, kaya't iminungkahi niyang umalis na agad sila patungong security outpost upang humingi ng tulong. Bago sila umalis, sinutan nila ng bulletproof vest sina Lucia at Carla at pinwesto ang mga ito sa gitna ng grupo bilang proteksyon. Matapos ang lahat ng paghahanda, handa na silang lisanin ng bahay.
Ngunit pagkalabas nila, bigla silang inambush ni Joseph at ng kanyang mga tauhan sa isang mabilis at walang awang pag-atake. Lubhang mas marami ang kalaban at mas malakas, kaya't napilitang umatras sina Guerrero at ang kanyang grupo. Wala silang magawa kundi magtago sa loob ng bahay at lumaban gamit ang natitirang bala. Samantala, hindi kinaya ni Lucia at Carla na panoorin lang ang mga sundalo habang nahihirapan, kaya't nag-alok sila ng kanilang tulong. Naantig si Guerrero sa kanilang tapang, kaya't nagdesisyon siya na turuan silang humawak ng baril. Kasabay nito, sinabi ni Combo kay Tenko na magbantay muna habang ginagamot niya ang sugat ni Polo. Sa labas ng bahay, patuloy ang walang humpay na pamamarin ng grupo ni Joseph, dahilan upang mapilitan si Guerrero na magtago. Nang magsimulang mag-reload ang mga tauhan ni Joseph, sinamantala ito ng grupo ni Guerrero upang magsagawa ng counter-strike. Sa di inaasahang pagkakataon, tinamaan ni Guerrero ang isa sa mga tauhan ni Joseph, dahilan upang mapinsala ito. Nang tumigil ang putukan, agad na sinuri ni Guerrero ang kalagayan ng kanyang grupo. Tumugon ang lahat, maliban kay Tango. Malubha itong nasugatan matapos itong mabaril. Hindi siya makagalaw, kaya't desperado siyang humingi ng karagdagang bala. Ngunit sa mga sandaling iyon, lihim na nakapasok sa bahay ang ilan sa mga tauhan ni Joseph sa pamamagitan ng isang underground passage na hindi alam ni Guerrero. Dahil hindi makaalis si Guerrero sa kanilang pwesto, nagboluntaryo si Carla na dalhin ng bala kay Tango. Ilang sandali pa, biglang inambush si Tenko at Carla at naabutan silang walang laban. Upang maprotektahan si Carla, inutusan siya ni Tenko na tumakas. Determinado si Tenko na huwag hayaang madamay pa ang iba, kaya't ginawa niya ang pinakamatinding sakripisyo. Pinasabog niya ang sarili upang mapatay ang mga kalaban. Sa kasamaang palad, hindi lamang siya ang namatay, nasawi rin si Polo matapos tamaan ng bala mula kay Joseph. Matinding lungkot ang bumalot kina Guerrero at sa natitirang mga kasama. Maging si Lucia at Carla ay labis ang pagdadalamhati sa pagkawala ng mga sundalong nagsakripisyo ng lahat upang sila'y mailigtas. Sa kabilang banda, naubos na rin ang mga tauhan ni Joseph, kaya wala siyang no choice kundi sumuko na lang at ibaba ang kanyang armas. Subalit sa halip na humingi ng awa, hinamon niya si Guerrero sa isang laban ng mano-mano. Bilang isang sundalo na may dangal, hindi kayang saktan ni Guerrero ang isang walang armas na kalaban, kaya tinanggap nito ang hamon niya. Sa simula ng laban, nahirapan si Guerrero laban kay Joseph na isa palang bihasang martial artist. Ngunit nang maalala niya ang sakripisyo ng kanyang mga kasamang nasawi, muling nagliyab ang kanyang diwa. Sa lakas ng kanyang paninindigan, sinimulan niyang atakihin ng sunod-sunod si Joseph hanggang sa mapabagsak niya ito. Matapos ang laban, tumingin si Guerrero sa kanyang grupo at ipinahayag na tapos na ang lahat. Kitang-kita sa dugo at sakripisyong dinanas niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa bayan at matatag na paninindigan. Kinabukasan, matapos ang isang laban ng puno ng sakit at hirap, dumating na rin ang mga reinforcement upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Agad nilang inaresto ang sugatang si Joseph at inihanda para sa paglilitis. Ibinunyag ni Guerrero na sadyang hindi niya pinatay si Joseph upang maging saksi laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno, kabilang na ang traidor ng Ministry of Defense. Sa kanilang pag-uwi sakay ng chopper, mabigat ang kanilang damdamin sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Ngunit mananatili sa kanilang alaala ang kabayanihang ipinakita ng kanilang mga kaibigan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.